Junjun, sa pagbaba natin, hindi lang magiging hukom sa paligsahan. Ang pinakaimportante, hanapin mo ang kuya mo nga wala 5 taon. Ang larawan, ibinigay ko na sa'yo. Pagkatapos ng paligsahan, hanapin mo na ang kuya mo. Siya ba ang kuya ko? Di ko alam kung kumusta na siya. Ilabas ang paanyaya sa paligsahan. Habulin nyo! Siya ba ang kuya ko? Walang kwenta. Junjun! Nasaan ang aking alagad? Walang dudang duwag na iniwan ng asawa, bilis tumakbo. Sa paligsahan ngayon, dadalo ang matandang maestro at ginoong bantay ng dagat. Kung mapansin kayo ng dalawa at tanggap na alagad, maging susunod na numero 1. Isang napakabirang pagkakataon, sa kulelat na samahan mo, basura lang ang paanyaya mo. Ilipat na lang sa amin. Walang ganon! Yay! Di mo gusto ang mabuting paraan. Di mo ibibigay ang paanyaya. Magiging bangkay ka sa ilalim ng aking kabayo. Walang makatungati sa kuya ko! Kuya, ayos ka lang? Saan galing ang bata? Bakit ang lakas niya? Wala akong pakialam. Laban sa akin, kamatayan. Ang paanyaya ay akin lang dapat. Parang estilo ng Bundok Banahaw. Bundok Banahaw? Paano nangyari? Ang estilo ng Bundok Banahaw, malapit nang mawala. Siguro ay puro lang palabas lang siya. Umalis! Umalis na! Kanina ikaw ang tumulong sa akin. Kuya mo ako! Siyempre, tutulungan kita. Ano? Salamat sa tulong, pero hindi kita kuya. Mali ang iyong tao. Hindi ako nagkakamali. Kuya kita, panoorin mo ang larawan. Oh no! Nawala na! Walang problema. Pwede namang magpatotoo si Gurong. Guro? Oh no! Nawala na rin si Gurong! Bata, hindi mo na kailangan magsinungaling. Ang aking kapatid ay nawala na sa akin ng 5 taon. At tatakot akong wala na siya sa mundo. Saan ka nakatira? Hahatid kita pa uwi. Hindi pwede! Pinaghirapan ko makita si Kuya. Hindi ko siya hahayaan mawala. Nunet, wala na akong tahanan. Nawala na rin ako kay Gurong. Ang gutom ko. Wala na akong lugar para kumain. Kuya, hahayaan mo ba akong gutumin at lamigin? Kung buhay pa ang kapatid ko, siguro katulad na niya ang laki. Di ko alam kung nasaan siya ngayon. At kung paano siya. Pwede kang sumama sa akin. Ngunit, ang sitwasyon ko, dito ay hindi maganda. Hindi ko maibibigay ang gusto mo. Kung hindi ka nailang, sumama ka muna sa akin. Hindi ako naiilang. Salamat, Kuya. Uy, nandito ka na. Pasensya na. Medyo malakas ang hataw. Nakalimutan kong basura ka. Hindi mo kaya... Saan ka naman naglulupasay ngayon? Malapit na ang pagsubok. Basura ka, huwag kang magpahiya sa amin. Pinapunta ako ni Don kumuha ng paanyaya sa paligsahan.
Huwag mong gamitin si Don. Pinatay mo ang tanging anak ni Don. Akala mo ikaw ang manugang niya? Dati, si Ate Gemma at Kuya Rafael ay matalik na magkaibigan. Basura ka at walang kakayahan, pero pinilit mong pakasalan siya. Sa oras ng panganib, iniwan mo si ate at tumakbo ka mag-isa. Tuwak ka lang. Di ko alam kung anong iniisip ni Don. Hanggang ngayon, pinapalagay ka pa dito. Umalis ka. Huwag kang makadagdag. Ang ibig nila, para lang makatakas, pinatay ni Kuya ang asawa niya? Hindi pwede! Hindi din yan si Kuya! Kuya! Rafael, basura ka lang dito sa samahan ng ulap. Okay lang na walang ginawa. Ngayon, may kasama ka pang pabigat. Umalis. Wala siyang kinalaman. Siya ay isang palaboy. Mahirap na bata. Sapat na! Di ko gustong makarinig ng kalokohan. Ikaw ay isang kahihiyan ng samahan ng ulap. Sapat na. Huwag na natin siya kausapin. Malapit na ang pagsubok. Napasugatan siguro ang Tomas. Hindi na kami matrain. Ang unang gawin, hanapin ang bagong guro na magtuturo sa amin. Makapasa sa pagsubok. Malaking paligsahan. Hindi ba ako dadalhin ni Gurong maging hukom doon? Kung makapasa lang sa pagsubok, pwede ba akong sumama sa kanila hanapin si Guro sa paligsahan? Masasabi ko kay Gurong na nakita ko si Kuya. Pagsubok lang naman. Anong mahirap? Huwag ninyong siraan si Kuya. Ako na ang maging guro ninyo. Hindi lang pagsubok. Papatunayan ko kayo ang unang pwesto. Anong kalokohan ang sinasabi mo, bata? Anong problema? Puno ng samahan. Walang alam kung saan. Dinala ni Rafael isang batang sinasabing gusto maging aming guro. Rafi, ano nangyayari? Pasensya na, Uno. Walang alam ang bata. Joke lang yun. Alam ko marunong ka ng martial arts, pero hindi ngayon ang panahon para magbiro sa kanila. Sino nagsabi na biro? Totoong-totoo yan. Bata, ang pagiging guro hindi ganun kadali. Alam mo ba ang paligsahan ng mandirigma? Doon nagtitipon-tipon ang mga magagaling na mandirigma. Ngayong taon, kasama si matandang maestro at si Ginoong Bantay ng Dagat. Hindi ito biro. Siya ang bagong gurong kinuha ko para sa inyo. Listahan ng pinakamagaling rank 132. Isang magaling na mandirigma, si Luis Rivera. Mula ngayon, mag-eensayo kayo sa kanya. Ano? Rank 132? Kayang-kaya ng puno ang mga sikat na mandirigma. Hindi pa ako nakakita ng ganong level. Nang 132 lang? Walang kakaiba naman. Bata, alam mo ba ang ibig sabihin ng rank 132? Ang galing niyang mandirigma sa buong mundo. Bihira lang ang makalaban. Isang batang nakita lang sa kalsada. Walang alam sa mundo. Paano ipakita mo ang galing mo, guro? Sige, ipapakita ko sa inyo ang galing ko. Bata, tingnan mo. Ang ganitong eksena, hindi mo makikita pang muli. Ang bato na to, 500 kilo ang bigat! Nung pinakamataas ang lakas ni Puno, kailangan pang pilitin para ilipat. Guro, napakadali niyang naangat. Totoo nga, magaling siya. Nakita mo ba? Walang kwenta, salita lang. To, ang tunay na lakas. Ang dali lang ang guhatin. Wala kakaiba naman. Junjun! Isang batang hindi pa nagpapa-breastfeed. Walang respeto. Ikaw, bata! Alam mo ba ang ibig sabihin ng 500 kilo? Sa aking lakas, sa buong mundo. Ano? Ako ang mas magaling. Pwede rin ako maging guro. Ang bata ay talagang may likas na lakas. Buhat lang ng bato. Anong ipinagmamalaki mo? Sa paligsahan, totoong laban. Ang lakas lang, walang kwenta. Tama si Kuya. Walang kwentang lakas. Sa tunay na laban, ang suntukan ang mahalaga. Bata, ang yabang mo naman. Buhat lang ng bato. Gusto na maging guro? Hindi pa ako seryoso. Sumagad! Mabagal naman. Kaya rank 132 lang.
First time ko makalaban ang ganong kulilat. Ilang porsyento ang gagamitin? 50%? Masyado bang marami? Walang kupas, guro. Mabilis at matapang. Hindi gaya ng bata na tumatakbo lang. Sayang lang ang oras. Ang hakbang na to, parang nawala na. Ang lightness kung fu ng bundok Banahaw. Ang batang ito, sino ba talaga siya? Gamitin ko na lang 30% ng lakas. Oh no! Ang aura ng bata. Ang suntok na to, baka malubha si Luis. Sapat na! Kung hindi napigilan ng puno, ang palo na yan ay magpapaluban ng kanyang suko. Sapat na. Naglaro ka na. Rafael Silang, dalhin mo na ang batang ito at umalis. Tama nga, si Junjun malakas lang talaga. Umalis na tayo. Wait lang. Batang ito, sabihin mo kay nanay, ano ang pangalan mo? Nanay ng samahan, ako si Junjun. Okay? Mula ngayon, ikaw na ang aming gurong puno. Nanay Elena! Ano po? Ano? Puno? Isang bata lang yan. Paano siya magiging aming guro? Ongga! Walang katotohanan! Puno, pag-isipan mo muli! Puno, malapit na ang paligsahan. Sa critical na oras na ito, paano ka makapagbiro? Kahit ipilit mo, siya ang aming guro. Kami, hindi siya susundin. Ako rin! Ako rin! Hindi namin siya susundin! Hindi niyo ako susundin? Wala akong pakialam. Ituturo ko lang may kuya. Ituturo mo kay kuya? Alam mo ba si Rafael Silang kung sino siya? Kahit magsanay siya ng 10 taon, walang kwenta pa rin siya. Puno, si Junjun, walang karapatan na maging guro. Nagpadalos-dalos ako. Dadalhin ko na siya. Wait lang. Junjun, sinabi mo ituturo mo si Rafi. Ngunit ang katawan ni Rafi may problema. Sigurado ka bang matuturuan mo siya? Huwag kayong mag-alala. Sumunod lang kayo sa akin. Walang problema. Okay, sapat na ang sinabi mo. Rafi, mula ngayon, mag-aaral ka na kay Junjun. Isang bata na walang alam sa martial arts ay may estudyante na walang talento. Isang malaking katatawanan. Kayong dalawa ay bagay. Malapit na ang paligsahan. Sana kayong dalawa, huwag kaming biguin. Ang pagkamatay ni Gemma ay aking kasalanan. Marami akong kaaway dati, kaya sila naghihigante. Nabali ang mga ugat ni Rafi, hindi na siya makasanay. Siya pa ang nagdala ng aking kasalanan. Pasensya na, Rafi. Sana ang batang ito ay makatulong kay Rafi. Junjun, ganito ka-importante. Paano ka basta-basta? Buti na lang, wala naman akong kinabukasan. Ituro mo ako. Wala namang masasagasaan. Kuya, paano mo sinasabi yan? Akala mo mahina ka? Kasi wala ako. Ngayon, nandito na ako. Sigurado ko makapasa sa paligsahan. Sa sitwasyon ko, imposible na magsanay. Ngunit sinabi na ng puno, subukan ko na lang. May 3 araw na lang. Huwag akong magpahiya. Junjun, hayaan mo ako na ang magdala. Junjun. Ano ang laman ng bag mo? Oo nga. Almost ko na nakalimutan. Sutin mo ito. Ano ba to? 5 taong itim na bakal. Isang piraso ay 200 kilo. Mula ngayon, ibalot mo ang itim na bakal sa katawan. Ano? Itim na bakal na ito. Ibalot ko sa katawan. Medyo pagod pero mapapabilis. Ang iyong pagsanay
Una mong pagsasanay. Gamit ang espada. Tanggalin ang balahibo ng manok. Ano? Gugupitin ko ang manok gamit ang espada. Sumunod ka lang sa training ko. Walang problema. Bagaman, 1,000 kilo lang ito. Pero kuya, magaling ka na. Sige lang. Rafi, ang unang pagsubok ay malapit nang magsimula. Hindi pwede ang training mo. Kung ayaw mo, ibibigay ko sa iyo ang aking poste. Practice ka doon. Antonio, salamat sa tulong. Pero wag mo na akong tulungan. Huwag mo na akong tulungan. Kung hindi, makita ng kuya, iiwasan ka na naman. Rafi, naintindihan kong tungkol kay Ate Gemma. Hindi ka tumakbo noon. Bumalik ka para humingi ng tulong sa puno. Ngunit, hindi nila naintindihan. Ganyan pala ang nangyari. Kuya, ang lahat ng ugat mo ay putol! Huwag mag-alala! Kuya, sumunod ka lang sa training ko. Walang problema. Kuya, sumali ka sa amin sa paghuli ng manok. Paano? Mas maganda ito kaysa sa poste. Pati na rin, ang paraan ng suntok mo ay mali. Ang suntok ay tungkol sa pagpapatibay ng malambot at pagtugon sa atake. Para makagawa ng malakas na suntok na parang langit at lupa. Bata, huwag mo akong biruin. Ganito ba sinasabi ninyo kung ano mga training? May hawak na espada, sumusunod sa manok para gupitin? Ilang hakbang lang, hingal na. Di mo pa mahuli ang manok. Parang mas walang kwenta ka pa sa akala ko. May iba pa, di kayang alagaan sarili. May panahon pang mag-alala. Kung ganyan ka kabait, sumali ka na lang sa kanila. Alis na tayo. Kuya Rafael, antayin niyo ako! Kuya, huwag pansinin. Patuloy tayo sa training. Okay. Natapos din. Junjun ako na ang magluluto ng manok. Magaling! Mabilis pa sa akala ko. Ngunit kuya, huwag muna. Madumi ang buhok mo. Kailangan mong hugasan para matapos ang training. Okay, pupunta na ako. Ang sinasabi kong hindi ordinaryong paghuhugas? Ganyan lang. Itapon ng bato. Maghugas gamit ang tubig. Kuya, sige lang. Pwede ba talaga? To... Hindi gumana. Walang tubig na lumipad. Parang lumakas. At bumilis ako. Parang ganito na. Ngayon, nabilang kinatawan ng alyansa, ako ang magsasagawa ng pagsusulit ninyo. May 3 yugto ang pagsusulit. 2 yugto lang ang kailangan. Ngunit, babala ko lang ulit. Dahil ang samahan ng ulap, 3 taon ng hulihan. Kung hindi makapasa ngayon, hindi lang mawawalan kayo ng karapatan sa paligsahan. Ang samahan ninyo ay tatanggalin ng alyansa. Puno, huwag mag-alala. Kami ipagtatanggol ang samahan ng ulap. Talingan ninyo. Unang yugto swordplay.
May dalawang kulay ng buto sa loob ng kawayan. Pag binuksan, babagsak ang mga buto. Magbabagsak ang buto. Kailangan gamitin ang espada para paghiwalayin ang buto. Kung hanggang 10 lang ang mali, ay makapapasa. Apong kasapi ang nakapasa, ay papasa sa unang yugto. Gamit ang espada sa buto. Hindi lang pagsubok sa espada. Hindi lang pagsubok sa espada, kundi pagsubok sa mata. At sa bilis din, ang yugtong ito ay mahirap din. Kuya, ang pagkakamali. Hanggang 10 lang? Totoo bang ito lang ang unang yug? To? Sa paligsahan na yon, imbitado ang matandang maestro at ginuong bantay ng dagat. Hindi pwedeng sabang samahan. Natural lang na mas mahirap ang pangsusulit. Parang mas mabilis ang espada ko ngayon. Kung tatanggalin ko ang bakal, baka makapasa din ako. Kuya, huwag tanggalin. Dapat suot mo ang bakal buong 3 araw. Kulang ang 1 minuto, sayang lahat. Sige, susunod ako. Ako na ang susubok! Huwag kabahan. Magalaw ang espada. Siyam na mali. Pasa... Yehey! Nakapasa si Kuya Miguel! Ang galing mo, Kuya Miguel! Nabigay ka ng magandang simula! Yehey! Guro, salamat sa panahon at pagtuturo mo para makapasa ako. Baguhan. 18 mali. Walang pasa. 9 na mali. Pasa... Tingnan, si Kuya Rafael na! Walang duda, Kuya Rafael, ang tumpak ng espada. Ang mga buto sa lupa ay kaunti lang ang mali. Rafael Silang. 2 buto lang ang mali. Pasa. 2 lang ang mali ni Kuya. Ang galing niya! Ang galing niya! Ang galing! Magaling. Parang kahit matagal nang nahina ang samahan ng ulap, ang mga kasapi nito ay mayroon ding magaling. Kailan kaya ako makakarating sa ganung antas? Kuya, ang tingin mo sa sarili mong lakas ay hindi tama. Ang nakapasa ngayon sa paligsahan 3 lang. Kung gusto nating makapasa sa unang yugto, kailangan pa ng 1. Ngunit ang mga magaling sa espada. Ang mga magaling sa espada ay sumali na. Wala na bang pag-asa? Sino nagsabi? May isa pa naman? Hayaan ang basura na ito. Mapahiya lang tayo. Ang samahan ng ulap ay hindi kailangan ng basura. Rafi, Subukan mo. Puno. Opo. Kaya mo, kuya, isipin natin noong tayo ay nag-e-ensayo kung paano natin ginawa. Kakaiba. Bakit biglang may malakas na presensya? May after image! Mabilis na espada! Ang bilis niyang umunlad! O baka ang batang yun ay isang master? Ano? Ako, hindi pa rin ba? Ay, akala ko may pag-asa. Puro lang palayabang. Kulang sa 4 na kasapi. Una pang pagsubok, di nakapasa. Sinabi ko na, huwag siyang ipakita. Puro lang sumayaw ng espada. Walang nahati na munggo. At yung batang nagpapanggap, hindi ito laruan. Huwag mong akalaing dahil tinanggap ka, ay pwede ka nang magyabang. Miguel! Puno! maghanda na kayo para sa susunod. Opo.
Rafi, wag madali na pinsala ang ugat. Huwag pilitin. Una pa lang ito. May 2 pagkakataon pa. Galingan na lang natin. Kuya, wag mo silang pakinggan. Magaling ka na. Ikalawang pagsubok, agility. Hamong bulaklak ng taglami, kailangang kumuha ng taya. Magtulungan kumuha ng mangko. Tapakan ang mangko, walang masira. Sa loob ng 30 segundo, kumuha ng 100 mangko ay matagumpay. Kailangang 4 ang pumasa. Para madali lang. Hindi ito madali. Galaw, konsensya, agility, lahat kailangan. Kuya, sino maswerteng kasama mo? Ano? Si Rafael Silang ang basura? Kuya, ikaw ang pinakamagaling. Paano kanya i-drag down? Hindi kita kailangan. Pag nasa ring, manatili ka sa sulok. Huwag kang kulo. Unang grupo. Maglaro. Tatlong mangkok. Baguhan? Ikalawang grupo. Tulungan tayo. Tulungan mo ako. Okay. Oras na. Satun mangko. Pumasa. Magaling. Baguhan. Matagumpay. Baguhan. Huling grupo. Rafael Silang. Rafael Silang. Junjun. Ang itim na bakal. Kuya, hindi pa oras. Maghintay ka lang. Rafi, kaya mo yan. Basura na hindi marunong agility. Tapakan ng mangkok, siguradong mahuhulog. Parang katatawanan lang. Paano siya nakatayo? Deserve mo ang kuya. Ang galing mo sa agility. Parang lupa lang ang mangkok. Last round na lang. May Kuya Rafael. Sa huling round, siguradong panalo. Kailangan lang parang saluhin ng tubig. Hulaan ng maaga kung saan babagsak ang mangkok. Tingnan! Nakuha din ni Rafael ang mangkok! Dalawa na! Magaling! Rafi, kailan ka naging galing sa paglipat? Isang walang kwenta sa samahan lang kumakain. Anong suwerte? Ang dinala niya na yun. Sa kabilang palagay, sapat na ang mga kubyertos. Oh no! Magaling! Ang batang ito ay talagang hindi ordinaryo. Hindi! Masyadong mabigat ang kubyerto sa ilalim ng paa. Hindi na makatiis. Ang batang ito, bakit napakabigat? Basag ang kubyertos! Walang puntos! Walang kwenta talaga. Kahit may kubyertos, babalik din sa dati. 15 kubyertos ni Rafael. Sa paligsahang ito, exact na 4 ang nakapasa. Pasa! Magaling! Sa wakas, may panalo.
Salamat, Kuya Rafael! Junjun, hindi pa rin ako nakapasa. Kuya, magaling ka na. Dahil may itim na bakal. Huwag malungkot. Tingnan mo sa nakaraang paligsahan ng mga butil kung may kakaiba. Third paligsahan ng laban magdedesisyon ito sa buhay ng samahan ito ring na seryoso. Siyang kalaban ninyo, si Jose Luntian. Siya pala. Sa paligsahan dati, 28 ang rank niya, si Jose Luntian. Ano? 28? Paano tayo manalo? Kailangan lang na 4 sa inyo makatiis sa kanya ng 30 segundo para makapasa. Siyempre, kung may kayang talunin siya, ang inyong samahan ay direktang makapasok sa paligsahan. Manalo sa akin? Huwag na masahan. Isipin muna kung paano makatiis ng 30 segundo. Ako ang lalaban! Hayaan akong makipaglaban sa iyo! Ang galing ng kalaban. Kaya ba natin manalo? Ano ba yan? Akala ko si Jose ay napakagaling. Ganito lang pala. Walang kwenta ang magsalita lang. Ipakita mo ang galing mo. Sumugad ka na. Si Kuya Rafael na. Panurin ninyo. Ang tunay na galing. Kuya! Okay ka lang? Paano nangyari yan? Si Kuya Rafael ang pinakamagaling sa amin. Bakit hindi niya kayang depensahan? Ang galing niya pala. Ni Rafi ay hindi niya kalaban. Kung matalo pa tayo, tatanggalin tayo ng alyansa. Mapuputol na ba ang samahan ng ulap na yon? Ganito lang ang samahan ng ulap? Di mo kayang depensahan ang 3 suntok ko. Magpapatuloy pa sa paligsahan. Guro, ano mayon? Ang walang kwenta, ang inyong guro? Kahit siya, hindi niya ako kayang talunin. Siguro mismo ang lalaban. Magbabayad ka sa sinabi mo. Yes! May pag-asa na tayo. Hindi niya kayang talunin. Bakit? Parang kilala kita? Walang kwenta! Ang aming guro ay nasa top 200 sa paligsahan. Top 200 naman dirigma! Kilala mo siya? Naalala ko na. Ikaw yung alipin ng aking kuya. 3 taon na ang nakalipas. Tinanggal ka namin sa samahan. Di ko akalain na pupunta ka sa isang basurang samahan. Ano? Magpakamatay ka! Walang kwenta ka pa rin. Walang pinagkaiba. Guro! Ako ang lalaban sa iyo. Sa suntukan, gamit ang lambot, suntukin siya. Para makagawa ng malakas na suntok na parang langit at lupa. Si Antonio, nung paano siya naging ganito kagaling? Magaling kang mag-isip. Tama si Junjun. Totoo nga. Medyo mas magaling ka lang. Sa paningin ko. Basura ka pa rin.
Basura kayong samahan! Dapat nang tanggalin ng alyansa. Hayaan na lang akong tulungan tayo. Samahan ng ulap. Kahit hindi ako magaling, kasapi ako ng samahan ng ulap. Hindi ko hahayaan na tanggalin ng samahan. Walang ginagawa. Ako rin! Meron pa palang walang takot. Papatayin kita. Bakit pa siya lumaban? Sa lakas mo, sa lakas mo, sa lakas mo! Para nagpakamatay ka lang! Rafi, bumalik ka! Hindi mo kaya talunin si Jose! Huwag mapadalos-dalos! Pwede na ba tanggalin? Hindi pa. May 3 minuto pa. Si Rafael ba talaga yan? Ilang araw lang, kayang saluhin si Jose ng maraming suntok. Tingnan nyo. Tama nga. Junjun, hindi ordinaryo. Kuya Tislang, may 1 minuto pa. May 1 minuto pa. Walang kwenta nga. Pinipilit pa rin niya. Walang alam sa sarili. Bakit parang iba na ang aking katawan? Kung matatanggal ang itim na bakal, makakatalo kaya ako sa kanya? Walang kwentang matibay. Hayang bumangon pa? Kang humingi ka ng tawad. Bibigyan pa kita ng dangal. Impossible! Patay ka na! May 10 segundo na lang. Pinipipilit pa rin niya. Anong oras-oras? Akala niya, makakabago siya ng tiyak na pagkatalo? Oras na, kuya. Tanggalin. Anong bagay yan? Libong taong itim na bakal? Libong taong itim na bakal? Palagi niyang dinadala ito. Ang bilis niya! Walang kwenta ang umiiwas. Kung may lakas, saluhin mo ito! Anong? Ang galing ni Rafi! Siya ba talaga ang Rafi na kilala natin? Paano niya nagawa maging ganito kalakas? To, paano nangyari? Tama ang hinala ko. Ang lahat ng aking ugat ay nasira. Ngayon, may ganito kalakas na lakas. Tingnan mo. Tama nga. Ang tapang mong sakta ng alaga ko. Siya pala ang nasa top 10 ng listahan ng langit, si Ginoong Goldo. Ano? 10 sa listahan ng langit? Siya ay mas malakas ng kaunti. Kailangan pang magsanay si Kuya. Sigil. Paligsahan lang ito ng mga bata. Wala nang kailangan gawin. Walang patakaran ang samahan ng nakatagong dragon. Ang kamao lang ang usapan. Ang tapang mong sakta ng puno! Wag! Miguel! Rafi! Atake! Bakit hindi nyo attack? Kayong mga walang kwenta. Walang laban sa akin. Walang galing ang manapak ng mahina. Labanan mo ako! Tekbo! Junjun! Walang laban ka sa kanya. Ikaw, batang-bata, nang asar ka lang. Junjun, takbo na! Huwag ka magpapakamatay! Anong laro gusto mo? Maglaro lang?
Si Junjun ang gumawa nito? Ako si Ginoong Goldo. Kahit ang pinakamataas sa listahan ng langit, hindi ako matatalo sa isang suntok. Ang batang ito, sino ba talaga siya? Alice! Junjun, ang galing mo talaga. Hindi posible. May mali dito. Alam ko na. Ang siguro ay naubos na ang lakas ni Ginoong Goldo at saktong umatake si Junjun. Kaya mukhang si Junjun ang nanalo. Ganun pala. Sabi ko na, paano niya matatalo ang ika-10 sa listahan ng langit? Nakuha niya lang ito. Masuwerte lang siya. Hindi natin. Naubos ang lakas ni Ginoong Goldo. Sa katawan ni Junjun, naramdaman ko ang malalim malakas. Napakalakas. Baka siya ay... Ginoong Tagasuri, ayon sa patakaran, napatumba na ni Rafi si Jose. Ang samahan ng ulap ay nakapasa na ba? Sa lahat ng paligsahan, ito ang unang beses may nakatago ang tagapagtanggol. Hindi ko akalain, sa samahan ng ulap, mayroon palang mandirigma na ganito kalakas. Idineklara ko na nakapasa ang samahan ng ulap at kwalipikado sa paligsahan. Yehey! Yes! Yehey! Wow! Ito ang inyong paanyaya. Isa ring ito ang tanging pasaporte sa paligsahan. Rafi, ang samahan ng ulap ay nakapasa ngayon. Salamat sa iyo. Ang paanyaya na ito ay ipagkatiwala ko sa iyo. Ang saya ninyo. Sa wakas, makikita na natin ang paligsahan at makikita natin si matandang maestro at Ginoong Bantay. Rafi, ilang araw lang hindi kita nakita. Bakit ang galing mo na? May sikreto ka ba sa pagsasanay? Ipaliwanag mo naman. Oo nga, gusto din naming matuto. Wala akong sekreto. Ang totoo, sumunod lang ako sa paraan ni Junjun. Kuya, huwag ka nang mahiya. Rafi, seryoso ako nagtatanong. Huwag kang magbiro. Hindi ako nabibiro. Si Junjun talaga. Siya? Sigurado ka? Isang bata lang. Ano ang maituturo niya sa atin? Kuya Miguel, si Junjun hindi siya wala alam. Ang mga galaw na hindi ko maintindihan, binigyan niya lang ako ng tip. Matagal ko itong pinag-aralan, pero hindi ko magawa. Biglang naintindihan ko na. Tama, si Antonio ay palaging pinakamababa sa samahan. Ngayon sa ring, nakalaban niya si Jose. Dahil pala sa tip ni Junjun, hindi ako naniniwala. Sabihin mo muna ang paraan ng pagsasanay. Madali lang. Sutin mo lang ito. Bata, niloloko mo na naman ako. Akala mo ba papaniwalaan pa kita? Shay! Oh, ingat. Medyo mabigat ito. Kayang buhatin ng bata. Gaano kalakas? Ano ito? Ang bigat! Hindi ako makahinga! Ganito bang pagsasanay nyo? Itong 5 taong itim na bakal. Ang bigat nito ay 100 kilo. Isuot ito sa pagsasanay, lalong lalakas ang iyong lakas. Totoo ba ito? Mula ngayon, lahat na sasali sa paligsahan, sumunod sa pagsasanay ni Junjun. Ang bigat ng bato. Nakapagod ako. Sana hindi mo ako niloloko. Ngunit parang lumakas ang aking lakas. Hindi naman ako niloko ng batang yon. Siguro may itinatago siya ng mga sikreto. Sa wakas, nandito na. Yehey! Sa wakas, makikita ko na si Gurong. Guro? Junjun, ang iyong guro ay nandito? Oo,
para lang makita siya. Sino ba ang iyong guro? Ang aking guro, siya ay... Antay lang! Wait lang! Mga kapatid, para din ba kayo sa paligsahan? Ako si Juan Luntian. Bagong mukha kayo. Mula saang samahan kayo? Bundok Luntian? Yung nasa paligsahan dati na nasa unang pwesto. Bundok Luntian? Magandang araw po. Kami ay kasapi ng Samahan ng Ulap. First time po namin sumali sa paligsahan. Samahan ng ulap. Halos tanggalin ng alyansa na basurang samahan. Kaya pala kahit maglakad, hinihingal na sila. Ganito kayong walang kwenta. May mukha pa kayong sumali. Sisihin ka. Pinipilit mo kami dalhin itong mabigat na bakal di na makalakad. Ngayon, ayos na. Pinahiya tayo dito. Masaya ka na? Pinapaloko niya tayo. Di natin alam kung bakit. Pinapayagan ng puno. Huwag niyo siyang sisihin. Ganyan sigurong puno. Baka may dahilan. Ano sabi niyo? Guro? Tinatawag niyo siyang guro? Bakit? Samahan ng ulap, man kayo. Isa pa ring samahan. Pinapayuhan niyo pa itong batang bata na maging guro. Ang katawa-tawa niyo. Di alam kung paano kayo nakapasok sa paligsahan. Walang kwenta kayo. Ako ay nagtataka kung paano kayong nakapasa sa preliminaries. Nang palusot ba kayo? Mapakabait ka! Sa sariling lakas namin kami nakapasa! Tama, 2 round ang napasa namin. At si Rafi, nanalong champion sa 3rd round. Hindi kami nagpalusot. Ikaw ang sumugat Jose. Jose? Kuya mo si Jose? Ginagawa mo? Yun ang aming paanyaya. Anong ginagawa mo? Yun ang aming patunay sa paligsahan. Sino ba ang makakaalam kung gumamit tayo ng mga hindi patas na paraan para makapasa? Kung hindi mo ipakita ang tunay mong galing at galitin mo si matandang maestro at si Ginoong bantay ng dagat, anong gagawin mo? Bakit lagi akong ginagamit na panakip? Hindi ako galit. Gusto sumali sa paligsahan? Pwede. Agawin mo ang paanyaya mula sa akin. Maglaro tayo, dito sa entablado, sa loob ng isang insenso. Walang paa sa lupa. Kung hindi mo magawa, sa paligsahan ng mandirigma, sumali na lang kayo next year. Wala kang utak. Kuya, huwag matakot! Laban! Sarita, sindihan ng insenso. Matandang maestro, inumin po ninyo. Matandang maestro, may iniisip po ba kayo? Ang aking alagad, pagbaba ng bundok, nawala na. Ilang araw na ito, hanggang ngayon, hindi pa dumating. Hay, talagang nag-aalala ako. Si Ginoong bantay ng dagat ay respetado. Walang magdadalawang isip na respetuhin siya. Wala akong pakialam sa respeto. Natatakot ako na siya ang mga aapi. Ano to? Bakit ang matatag ng kanyang mga paa? Yes! Nakakuha siya! Yes! Oh no!
Yes! Nakahawak siya. Rafi, hawakan mo ng maigpit! Maswerte lang siya. Ginamit pa ang maruming paraan. Natapos na ang insenso. Nakuha ni Rafi ang paanyaya. Hindi pa nahuhulog. Nanalo kami! Yes! Ngayon, pwede na ba kaming pumasok? Ninakaw niyo ang laro! Ginamit niyo ang lihim na sandata! Ano? Hayong mga traidor! Ginamit pa ang maruming paraan! Ang samahan ng ulap ay walang hiya! Tingnan niyo mabuti, ang sibat na yan ay hindi sa amin! Hindi sa amin yan! Hindi, ang sibat na yan parang sa samahan ng bundok luntian. Walang hiya! Kayong lahat gusto pang ibaling ang sisi! Ang samahan ng bundok luntian ay pinakamalaking samahan ngayon. Ang inyong sariling patakaran, hindi nyo babaliwalain, di ba? Ang samahan ng bundok luntian ay hindi mapapabaliwalang salita. Hindi kayo papayagang pumasok dahil kayong talo! Ang samahan ng bundok luntian hindi mananagot sa sinabi. Itay! Don Ramon! Hindi kayo papasukin dahil talunan kayo. Bakit? Sinunod ko naman ang inyong patakaran at nakatagal ng isang sandali. Tingnan nyo ang insenso bago maubos. Ngunit ang iyong paa ay matagal nang nasa lupa. Hindi ba ito talo? Sadyang pinapahirapan mo kami. Alam natin kayo ang pinakamalaking samahan. Pinipilit yung pahirapan ang maliit na samahan ng ulap. Wala na kayo hiya! Kayo lang ang nagpasya na hindi kami papasok. Hindi ba kayo natatakot na mapagalitan ng puno? Ha ha ha! Hay, kayo lang. Isang maliit na samahan na muntik ng maalis. Hay naku, swerte lang kayo para makapasa sa eliminasyon. Sa tingin mo ay karapat-dapat salis sa paligsahan? Lalo na, kanina lang, sinadya niyong sakta ng anak ko. Ang mga maruruming taktika niyo, kung marumihan ang mga mata ng matandang maestro at ginoong bantay. Ginawa ko lang ito para sa puno. Sino ba ang marumi? Anong bata ito? May usapan kami. Huwag makisali. Hindi tinuruan ng magulang? Baka, wala siyang magulang. Normal lang na walang modo. Huwag kayong magsalita! Bakit hindi pa dumadating ang alaga ko? Bagaman mahilig maglaro, hindi naman niya pinapabayaan ang trabaho. Hindi dapat siya late. May nangyari ba sa kanya? Ginoong bantay, baka may sarili siyang plano. Puno! Agad akong dalhin doon. Matandang maestro, pasensya na po. May emergency sa labas. Kailangan kong asikasuhin. Alis! Walang utang na loob! Pinagsasamantalaan ninyo ang lakas! Hindi ko akalain ang samahan ng bundok luntian ay ganyan. Ang totoo! Kayo lang talo! Pinipilit pa rin ninyo! Kayo! Tahimik! Tumayo na kayo. Malaking paligsahan ay hindi lugar para mag-astang walang modo. Pulunong alyansa, sana po ay ipaglaban ninyo kami. May paanyaya ang samahan ng ulap at dumalo ng legal sa paligsahan. Samantala, sila ang humarang sa amin at pinahirapan na pumasok. Don Ramon, anong nangyayari dito? Puno ng alyansa. Pinilit nilang dalhin ang bata sa paligsahan. At sa ngalan ng pagsasanay, sinaktan nilang anak ko! Sinaktan nilang anak ko! Sinaktan nilang anak ko! Puno ng alyansa, alisin sila sa paligsahan. Kayong ang unang sumugod! Kayong ang naghadis na panganib! Sino itong bata?
punong alyansa, si Junjun ay aming gurong puno. Walang moto! Alam mo ba kung saan ka? Agad din yung paalisin ng batang ito. Huwag ninyong hawakan si Junjun! Hindi niyo narinig ang puno? Sumugod! Sino ang may lakas at paalisin na po? Yun ang boses ni Junjun. Ang batang ito, malakas ang boses. Ganito ba't baldita? Kung makapasok sa paligsahan, baka galitin pa si Ginoong Bantay at pati si matandang maestro. Anong kayabangan ni matandang maestro? Wala akong kinakatakot. Dati, nakaupo pa ako sa leeg niya. Junjun! Itigil mo! Kung gusto mo mamatay, huwag idamay ang samahan ng ulap! Walang takot! Walang respeto kay matandang maestro! Kung marinig ito ni matandang maestro, tingnan mo kung anong mangyayari. Sino ang ayusin ni matandang maestro? Hindi pa sigurado. Gusto ninyong paalisin ako? Tingnan natin kung karapat-dapat kayo. Kung hindi ako makapasok ngayon, ang paligsahan... Patay na ang batang ito. Sisira ng samahan ng ulap. Malakas ang bibig! Parang ayaw mo nang mabuhay! Pakinggan ninyo! Pakinggan ninyo! Ang mga salitang ito, nasabi niya pa, walang respeto sa dalawang ito. Walang pakialam. Parang kailangan para sa dalawang matanda. Ayusin kita! Itigil ninyo! Po, matandang maestro. Tumayo na kayo. Matandang maestro, ang batang ito ay walang galang. Nagalit sa inyo. Hayaan ko na lang ang kanyang ayusin. Tama, matandang maestro. Hayaan namin. Tulungan namin. Naturuan ng batang ito. Walang takot kayo. Buro! Junjun! Junjun! Guro! Sino ang may lakas ng loob na parusahan ang aking alaga? Junjun, ano ang nangyayari dito? Master, pasukin muna kami. Ipaliwanag ko mamaya. Huwag po kayo mapapakita kay kuya. Matandang maestro. Sino po ang inyong alagad? Nagkamali ka lang nga marinig. Arawng paligsahan. Nag-aaway kayo sa labas. Walang respeto. Pumasok na! Kailangan ko pa kayong imbitahan. Matandang maestro, pasensya po, hindi ko napigilan. Papasukin ko na po sila. Bakit nakatayo lang? Maglakad na! Alis! So siya ang matandang maestro. Parang anghel talaga. May angking galing. Di ko alam kung sino, si Ginoong Bantay ng Dagat. Kayang katulad din ba ng matandang maestro? Parang may angking galing? Magtahimik. Huwag magsalita. Alis. Nakalusot na naman sila. Huwag mag-alala, hindi sila magiging maswerte palagi. Tama ka. Sa paligsahan, maraming pagkakataon silang mapahamak. Sa loob ng 10 taon, unang lumabas si matandang maestro. Ipakita ang sarili sa kanya. Isang biyayang di dapat palampasin. Oo nga, kung mapansin ni matandang maestro at turuan ng ilang galaw, maging pinakamagaling, di na lang panaginip. Uy, tingnan mo! Samahan ng bundok luntian! Sa paligsahan ng mandirigma, ang nagwagi ng unang pwesto! Marami ang nagsasabi na sila ay malayo sa iba. Aling samahan ito? Parang di ko pa nakita. Uy, tingnan nyo! Ang pinuno nila bata! Isang bata ang pinuno. Pinaglalaruan nila ang paligsahan. Samahan na ito para lang maglaro. Siguro pinilit lang makapasok sa eliminasyon. Ang tunay na laban ay sa bundok luntian, ang malaking samahan. Uy, tuloy-tuloy. Bakit wala pa si Ginoong Bantay ng Dagat? Misteryoso ang Ginoong Bantay ng Dagat at mahiyain. Balitang hanggang ngayon, maliban sa matandang maestro,
Walang nakakakilala sa kanya. Maganda naman. Kung mapala tayo ngayon na makita ang tunay na ginoong bantay ng dagat, sulit na ang pagpunta dito. Maganda! Sa wakas, makikita ko na si Master! Master? Junjun? Sinabi mo, nandito si Master? Oo, dinadalaw ko siya. Sana maging maayos. Ikaw na ang bahala, kuya. Hehe, Master! Nawala ka sa bundok. Okay lang yan. Ngayon, dinadala mo sila dito? Alam ko ilang sa kanila. Ilang sa kanila ang tunay na nag-aaral. Ikaw, huwag magsinungaling. Master, huwag mag-alala. Seryoso akong natuturo sa kanila. Tsaka, nakita ko na si Kuya. Junjun, totoo ba yan? Nandito siya sa samahan na pinapasukan ko. Master, tingnan mo. Nandun si Kuya. Ngunit, hindi ko pa sinasabi ang totoo. Kung sasabihin ko, baka matakot si Kuya. Si Junjun yan. Junjun, baba ka na. Kuya, nandito ka na. Kakausapin lang kita. Junjun, gusto mong kainin? Bibilihan kita pag-uwi. Baba ka na sa mesa ni matandang maestro. Pangumanhin, matandang maestro. Di ko napansin si Junjun. Huwag po kayong magalit sa kanya. Walang problema. Tingnan nyo. Siya ba yung bata ng samahan ng ulap? Umupo siya sa mesa ni matandang maestro. Samahan ng ulap. Tapos na sila ngayon. Nakalusot na naman sila. Huwag mag-alala, hindi sila magiging maswerte palagi. Tama ka. Sa paligsahan, maraming pagkakataon silang mapahiya. Okay. Ang sungit mong bata. Walang takot ka. Sumulpot ka dito at umupo sa upuan na to. Baba ka na. Gusto ko dito. Bakit ka nakikialam? Walang galang ka at gutom-gutom pa. Nilabag tanggong patandang maestro. Atay na! Garit si matandang maestro. Ang samahan ng ulap ay napahamak dahil sa matang to. Junjun, di mo ba nakikita na galit na si matandang maestro? Mag-sorry ka na kay matandang maestro at dalhin mo ang iyong samahan ng ulap na munti ng tanggalin ng alyansa ng mandirigma. Kaya pala kayo, paglakad lang, hingal na hingal. Ganito kayong walang kwenta, may mukha pa kayong, umalis kayo dito! Sino ang walang galang? Matandang maestro. Sino ang nagpayag sa'yo? Umalis ka dito! Matandang maestro, Busok ka na ba? Hindi pa. Papagawa ko pa. Bilisan nyo. Anong nangyayari? Ang matandang maestro ay mukhang malupit. Pero hindi ko akalain na talagang mahilig siya sa bata. Kahit si Junjun sa kanyang upuan ay kumakain ng gulo, kayang tiisin. Buti na lang. Kung talagang nagalit si matandang maestro, ang samahan ng ulap ay siguradong mapapahamak. Tama. Walang kwenta talaga. Maliit na samahan. Akala nila sa mga kalukohan, makakapagpakita ng kabutihan kay matandang maestro? Anong silbi ng mga kalokohan? Sa paligsahan, ang lakas ang batas. Sa draw kanina, ano ang samahan ng ulap? Paumanhin, secret ang resulta ng draw. Hindi pwedeng ibunyag. Para sa iyo ito. Palitan mong kalaban ng bundok luntian. Sunod, samahan ng ulap laban sa bundok luntian. Ano? Ang maliit na samahan na unang makapasok laban sa pinakamataas na samahan ng bundok luntian. May laban pa ba sila? Walang duda na sila ang matatalo. Wala sa laro ang panalo. Ang samahan ng bundok luntian, kung hindi mag-ingat at masyadong malakas ang suntok, walang laban ang samahan ng ulap. Normal lang na may mamatay. Silang lang ang may kasalanan.
Malas lang sila. Bakit pa silang napili ng samahan ng bundok luntian? Ano to? Laban tayo sa bundok luntian? Silang pinakamataas na samahan. Ang masama, nilabanan ko sila. Kung saring maghihiganti sila, tapos na. Wala nang silbi ang pag-uusap. Bigay na natin ang lahat. Kuya, huwag kabahan. Yung mga bundok luntian, kahit sabay-sabay, madali mong mapapatumba. Junjun, huwag nang magbiro. Aswerte naman. Hindi ko akalain magkita tayo sa ring. Hirap na hirap maglakad. May lakas pang lumaban. Kung ngayon, magmakaawa kayo sa akin, baka hindi ko kayo masyadong saktan. Para pagkatapos ng laban, hindi kayo magkawala ng paa o kamay. Hindi maganda. Walang kwenta! Uhaw sa kapangyarihan! Bakit kami susuko sa inyo? Sapat na, huwag sabihing sinasamantala namin kayo. Mga kasapi ng bundok luntian, sa susunod na laban, gamitin lang 30% ng lakas. Ano? Ang puno ng bundok luntian, pinapagamit lang ng 30% ng lakas ang kanyang mga alagad. Sa lakas ng bundok luntian, kahit 30% lang gamitin, sapat na talunin ang samahan ng ulap, walang laban na. Rafi, sabi mo kung 30% lang gamitin nila, may pag-asa ba tayo? Marahil. Pwede nating subukan. Anong hinihintay? Tanggalin na ang bigat. Ano to? Parang lindol? Tingnan ang samahan ng ulap! Ano ang tinanggan nila? Ano ang nangyayari? Puro yabang lang. Atake! Yeah! Heh! Ang samahan ng ulap, bakit napakabilis? Hindi ko man na makawakan. Imposible. Puro bilis lang ang pinag-aralan! Puro lang umiwas! Ano ang iniisip ng bundok luntian? Halatang halata na, nilalabnaw nila. O nga, kahit 30% lang gamitin, hindi naman dapat ganito kabagal. Hindi. Para mas mabilis na tayo. Ang inyong puno ay sinabing gamitin lang 30% ng lakas. Hindi naman kailangan ganito ka-obvious ang pagpabaya. Oo nga, kung hindi pa kayo bumilis, baka makatulog na ako. Walang hiya! Ikram lumitaw. Na walang pangalan na samahan. Bakit mas mahirap labanan kaysa sa pangalawa noong nakaraang taon? Ano ba talaga itong kakaibang estilo? Huwag na kayong gumamit ng 30%. Gumamit na lang ng 50%. Parang lumakas kami. Kahit 50% lang gamitin nyo, kayang labanan namin. Kuya, gumamit na ako ng 100% ng lakas. Kuya, sa totoo lang, inamit ko na ang buong lakas ko. Ako rin. Ngunit hindi ako naniniwala na ang samahan ng ulap ay ganun kabilis. Baka naman hindi na nila kayang labanan. Pinipilit lang. Gusto lang kaming galitin. Okay. Mapapatuloy tayo. Hindi pa kayo seryoso sa laban? Alam ko kayo ang nangunguna. Ngunit hindi naman kailangan ipamuka na mas mababa kami. Since ayaw nilang labanan tayo, gagawin natin silang galitin. Rafi, ikaw ang pinakamagaling sa amin. Ikaw na. Huwag mo akalain na matatakot ako sa iyo. Magpakita ka ng galing. Anong hinihintay nyo? Sugod! Labanan! Rafi, ganito pala sila mahina? Ganito pala sila mahina?
Hindi posible. Hindi. Hindi sila mahina. Naging malakas lang tayo. Labanan natin sila! Hindi. Paano nangyari to? Samahan ng ulap ng panalo? Hindi akalain ng samahan ng ulap ang tunay na mga mandirigma! Idineklara ko, panalo ang samahan ng ulap. Idineklara ko na ang samahan ng ulap ang nanalo. Nanalo tayo! Nanalo tayo, kuya! Nanalo tayo! At ang natal natin ay ang dating una bundok Luntian! Sandaya! Talagang nanalo! Hindi! Imposible! Imposible! Hindi ako naniniwala! Walang kwenta! Walang kwenta! Ano ito? Libong taong itim na bakal. Ang daang kilo nitong bakal, nakaupo lang sa katawan nila. Punong alyansa, anong ibig sabihin nito? Isa itong napaka-espesyal na paraan ng pagsasanay. May itim na bakal sa loob ng maikling panahon. Mabilis na tumaas ang lakas. Para sa ugat, may malakas na pagpapagaling. Ngunit ito ay isang sinaunang paraan ng pagsasanay. Ang batang ito, paano niya nalaman ito? Sa tingin ko, swerte lang sila. Bakit nakaupo pa? Tumayo! Walang kwenta! Umalis! Junjun, salamat sa pagtulong sa panalo. Ikaw ang tagapagligtas ng samahan ng ulap. Uy, walang anuman. Ako naman ang inyong guro. Dapat lang akong magturo. Uy, Shun. Pasensya sa aking asal. Hindi ko nakilala ang iyong galing. Hindi dapat ko sinabi yon. Sana mapatawad mo ako. Pasensya na. Nagkamali ako. Di ko akalain na gumana ito. Salamat talaga. Okay. Tinatanggap ko ang inyong paumanhin. Wala kayong dapat ipag-alala. Ako si Junjun. Hindi ako masungit tulad ng iniisip nila. Junjun, salamat talaga sa iyo. Ang aking mga ugat ay nasira. Kung di dahil sa iyong pagsasanay, magiging walang kwenta ako habang buhay. Kuya, hindi ka walang kwenta. Nalate ako. Di ko ba na-miss ang ikalawang laban? Xingqiu, Goldo! Si Ginoong Goldo! Nandito rin siya. Si Ginoong Goldo ay nasa listahan ng mandirigma. Ang kanyang kalibre nandito rin. Ang paligsahan ngayong taon ay puno ng mga mandirigma. Po, Ginoong Goldo. Di ko akalain nandito ka rin. Ano ito? Isang bata lang siya. Kilala niya si Ginoong Goldo? At saka, si Ginoong Goldo ay nagpapakita ng respeto? Po, Ginoong Goldo. Isang bata lang siya. Itigil mo! Goldo Jr., relax lang. Napakatatag ka. Walang galang! Walang respeto kay Ginoong Goldo! Ikaw! Sapat na! Wala kang karapatan magsalita. Sapat na! Wala kang karapatan magsalita. Anong ipinagmamalaki nyo? Maswerte lang kayo nanalo sa unang laban.
Kung manalo din kayo sa pangalawa, doon lang nyo mapapatunayan ang galing nyo. Pangalawang laban, ang mga guro ang lalaban. Magrepresenta ng samahan. Ang pangalawang laban, ang tunay na laban ng mga guro. Ano? Laban ng guro? Paano na ang samahan natin? Hindi pwede yan. Kung ganon, si Junjun na nalaban kay Don Ramon, halatang pinasasamantalahan tayo. Uy, huwag ganun magsalita. Ang patakaran ng paligsahan, hindi ko lang ang nantakda. Saka, dahil siya ang puno ng samahan ng ulap, natural na siya, mag-isa, ang magrepresenta ng samahan nyo. Samahan ng ulap. Totoo bang ipapadala ang isang malaking bata laban kay Don Ramon ng Bundok Luntian? Sa road na ito, halos lahat ay nasa lawerte ng mandirigma. Maswerte lang ang bata na makapasa sa unang round. Parang walang alam sa martial arts. Paano niya labanan ang mga guro? Rafi, paano na ito? Sa round nito, lahat ay mga guro. Si Don Ramon, ang lolo-loko, ay naghahanda ng paghihigante. Huwag hayaang mamatay si Junjun. Kayo ng Bundok Luntian, puro lang kayo mga ape. Wala, aatas na lang kami. May susunod pa namang paligsahan. Umuwi na lang tayo at magsanay. Maglaro na lang tayo next year. Bagaman nahirapan kami para makarating dito. Pero, para protektahan si Junjun, sumasang-ayon din ako. Ano man ang mangyari, hindi namin pwedeng hayaan si Junjun na maapi doon. Okay, aatras na tayo. Parang hindi nila alam kung gaano kalakas ang kanilang gurong Fulo. Ano? Atras? Junjun, huwag kang mag-alala. Pinag-usapan namin ito at lahat sumang-ayon. Hindi ba kayo gustong sumali sa paligsahan? Bakit atras kayo ngayon? Hindi ako sumasa ngayon. Huwag kayong umatras. Kumusta? Samahan ng ulap. Napag-usapan na. Ang laban na ito. Lalaban ba kayo? Lalaban kami. Papalitan namin si Junjun! Ano? Gusto nilang palitan ng bata sa ikalawang round ng paligsahan? Pwede rin. Sa inyong lakas ngayon, laban sa mga punong guro ay sapat na... Palitan ng alagad ang guro sa paligsahan. Walang nangyaring ganyan dati. Ngunit, dahil ang gurong puno ay isang bata, ngunit siya pa rin ang inyong guro. Kailangang lumaban. Bata, takot ka na ba? Kanina pa mayabang. Bakit? Nang marinig na ikaw ang lalaruin, umatras ka na? Mainam din intindihin. Bata pa naman siya. Normal lang ang matakot. Kung ang samahan ng ulap, gusto umatras na yon. Hindi pa huli. Okay, umatras kami. Laban. Siyempre lalaban kami. Kayo nga ang pinapalaban ako. Junjun! Huwag magpadalos-dalos! Oo, Junjun! Papapahamak ka! Huwag kang lumaban! Magaling! Bagamat bata ka, ay matapang ka. Dahil bata ka, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Ganto na lang, sa round na ito, pumili ka ng kahit na sino. Sa ikalawang round, ang pinakamalala ay nasa top 100 ng listahan. Ang pinakamalakas, tulad ni Ginoong Goldo at Don Ramon, ay nasa top 20 ng listahan. Kahit anong piliin ng bata, hindi niya talunin. Lalaban ako sa iyo! Ako? Ako? Bata pa, nangasal ka ba sa akin? Junjun, si Don Ramon yan. Puno ng Bundok Luntian. Ikaw? Huwag kang nabibiro. Alam ko, lalaban ako sa kanya. Hindi ako nagkamali. Isang bata na kumakain ng candy ay lumaban sa aking ama. Parang lalong naging katarantaduhan ang paligsahan.
Baliw na ba ang bata? Wala na siyang pakialam sa buhay niya? Huwag magalala. Pinaglalaroan lang ni Don Ramon. Si Don Ramon, hindi naman seryoso sa bata. Junjun, sumuko na tayo. Huwag ka nang lumaban. Tama. Paligsahan lang to. Walang pakialam ang samahan ng ulap. Huwag kayong magpanik. Kuya, huwag mag-alala. Bata, kung lalaban ka sa akin, hindi ba ako mapapahamak na sinasabing ng api ng bata? Hindi naman siguro. Matapos ang laban, takot pa ako na sabihin na nang aapi ako ng matanda. Magaling kang magsalita. Alam mo, walang kwenta ang salita. Inaabangan kong ipapakita mo na tunay mong galing. Sabihin mo kung paano tayo maglalaban. Maniit lang, pumili ka lang ng sandata na madaling gamitin. Siyempre, para patas. Walang sandata ako. Walang gagamitin. Bigyan pa kita 3 atake. Kung mahawakan mo lang ako, panalo ka na. Don Ramon, ano ang pinagkaiba nito sa pagpapatawan ng bata? Sayang lang ang oras. Bakit nakatayo lang? Pumili ng sandata! Handa na ako. Ang sandata ko ay ito. Ang aking sandata ay ito. Junjun, ito. Parang biro nam ito. Nasa itaas pang matandang maestro. Tama nga. Dapat ay pinigilan ko na si Junjun kanina. Handa na ako. Simulan mo na. Kayo ng samahan ng ulap ay dito lang para sirain ang paligsahan. Samahan ng ulap, dalhin ng batang ito. Huwag ninyong sirain ang paligsahan. Bakit hindi ako seryoso? Kayo ang nagpili ng sandata ko. Sapat na! Maglalaban ba ba? Binigyan ko na ng respeto ang samahan ng ulap. May limitasyon ng pasensya ko. Ang matandang maestro ay narito. May lakas ba kayong gumulo? Kung kayo, hayaan pang bata na gumulo, hindi ko masasabi kung ang samahan ng ulap makakasali pa sa susunod na paligsahan. Kung kayo, hayaan pa itong bata magulo, hindi ko masisigurado ang samahan ng ulap makakasali pa sa susunod na paligsahan. Wala akong nakikitang problema. Sinunod lang niya ang inyong hinihingi at pinili ang kanyang sandata. Kayo naman, ang pinakadakilang samahan, nagbubuhat ng bangko sa isang bata. Pinagtatanggol tayo ng matandang maestro. Opo, matandang maestro. Kami po ay mapagpakitid. Papagumpain na po namin silang magsimula. Sumagot na ang matandang maestro. Maglaro tayo ng maayos. Wala kang kailangang pigilan. Ibuhos mo lang ang lakas. Ano ito? Ang lakas ng kanyang puwersa. May hawak na lollipop, tumatakbo sa ring. Ginagawang katawa-tawa ang paligsahan. Ano pa magagawa natin? Si matandang maestro, di natin alam kung bakit parang pinapaboran ng bata. Hinahayaan niyang magloko. Walang alam si Junjun sa martial arts. Parang nagkataon lang na nakuha niya ang pagsasanay. Maswerte lang kami. Buti na lang, walang ginawa si matandang maestro. Hinayaan pa siya maglaro sa ring. Ang huling malubang sugat ko ay noong 10 taon na ang nakalipas. Sino ka ba talaga? Hulaan mo! Ano nangyayari? Bakit may espada si Don Ramon? Seryoso na ba siya ngayon? Bakit ang bagong isip ni Don Ramon? Sinabi niya walang armas. Bakit? Bakit mo dinadamay ang isang bata?
Oh no, Junjun! May mangyayari kay Junjun! Hitay! Hindi ako nagkakamali. Junjun, gamit ang lollipop, napatumba si Don Ramon. Hitay! Itay! Sinabi mong talunin siya, di ba? Pinapapita mo lang sa amin, tama ba? Itay, paano nangyari? Yung bata? Sayang, nasira ang lollipop ko. Ang batang ito, ay sino ba talaga? O may galing na kasing husay niya, maliit lang ang bilang sa buong mundo. Maaring siya. Sino ang nagturo sa iyo ng martial arts? Bakit ka napakalakas, Junjun? Si Don Ramon Nuntian, yan isa sa top 10 ng listahan ng mandirigma. Gamit lang ang lollipop, napatumba mo siya. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ano naman? Para sa akin, hindi siya malakas. Ah! Bakit di nakatingin sa akin? Magpatuloy na sa paligsahan. Tapos na, ikalawang round. Ang nanalo ay Samahan ng Ulap. Nanalo na naman tayo! Sa huling bahagi, matandang Maestro Agiloong Bantay ay kukuha ng alagad. Sa wakas, dumating na ang araw. Di ko alam kung ilang kasapi ng bundok luntian ang mapapansin ng matandang maestro. Kung mapapansin ako ng matandang maestro at Ginoong Bantay, ang susunod na numero 1 ay siguradong akin na. Tapos na ang paligsahan. Bakit hindi pa dumating si Ginoong Bantay? Si Ginoong Bantay? Nasaan ba siya? Simula pa lang ng paligsahan, ang upuan sa tabi ni matandang maestro ay walang tao. Junjun, hindi ka pa aakyat? Ah! Hindi ba yan ang upuan ni Ginoong Bantay? Bakit nakaupo si Junjun doon? Anong sitwasyon ito? Ang tapang niyang umupo doon. Walang respeto kay Ginoong Bantay. Junjun, ngayon, mayroon ka bang gustong kuhanin? Ang mga ito ay ordinary lang. Marami na ako mga alagad. Kung dadagat pa, Hindi ko na mapapangasiwaan. Ikaw na bata. Ako, parang hindi ko naintindihan. Matandang maestro at Ginoong Bantay, bakit kailangan tanuin ng bata? Baka Matandang Maestro, ano ang ibig mong sabihin? Malaking bagay ang pagkuha ng alagad. Bakit mo siya tinanong? Hindi ito laro. Tama, maghintay ka na lang na magdesisyon kayo ni Ginoong Bantay. Junjun, parang panahon na magpakilala ng maayos. Hay mga bibo ninyo, kung kukunin ko kayo, baka magalit ako. Ang hinahanap ninyong Ginoong Bantay ay ako, si Junjun. Ano? Ano? Batang ito talagang si Ginoong Bantay ng dagat? Hindi. Napanaginipan ko lang. Oo, napanaginipan ko lang. Ginoong Bantay ng dagat? Paano nangyari? Siya lang bata pa. Si Junjun! Tama nga! Magaling! Si Junjun ay aking alagad. Siyang inyong pinag-uusapan, si Ginoong Bantay ng dagat. Sa mga maliliit ang isip, huwag ninyong tingnan na mahina lang ako. Pinahirapan natin at binastos ang taong siya pa lang, si Ginoong Bantay. Wala na. Sa buong buhay natin, hindi na natin magagawa na maging alagad ni Ginoong Bantay. Junjun, sabihin mo sa amin, paano mo nagawa na maging respetado na Ginoong Bantay? Akala ko matanda na si Ginoong Bantay. Hindi ko akalain na may araw makikita ko si Ginoong Bantay at maging kanyang alagad, isang malaking karangalan. Ginoong Bantay, ikaw, pakisay naman. Pwede ba? Kahit sino makita ko, ipagmamalaki ko ito! Ikaw, sumunod ka sa akin.
Matandang maestro, kailangan niyo po ako. May kailangan po ba kayo? Alam mo na ba ang relasyon mo kay Junjun? Huwag ka man tawag niya akong kuya. Sana siya ang aking kapatid. Ngunit ako at ang aking kapatid ay nawala sa isa't isa. 5 taon na ang nakalipas. Nagkamali lang si Junjun. Nung panahong iyon, 1 taon pa lang siya. Ngayon ay malamang na. Noong araw, sa bundok Banahaw, natagpuan ko si Junjun. Dahil walang nakitang magulang, ginala ko siya sa bundok Banahaw. Si Junjun may likas na galing at napakatalino. Sa mga taon na ito, ako mismo ang nagturo sa kanya ng martial arts. Siya ay talagang nagpakita ng di pangkaraniwang galing. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig kong sabihin, ako noong natagpuan ko siya, sa kanyang kamay ay mahigpit na hawak ang isang larawan. Sa larawan, ang lalaking may hawak sa kanya ay ikaw. Ano? Ano ibig niyo po sabihin? Si Junjun ay talaga aking kapatid. Siya ay buhay pa. Kung hindi ka maniniwala, tingnan mo ang loob ng braso ni Junjun. Kung meron, ang batikang 7 bituin. Ikaw. Batikang? Totoong ga. Kuya, ano po ang sinasabi niyo? Junjun, ikaw ang aking kapatid. Ano? Nung nawala ang kapatid ko, napulot si Junjun ng matandang maestro. Ang birthmark. Junjun, ikaw ang aking kapatid. Junjun. Kapatid mo siya? Kuya, sinabi ko na sa'yo, hindi ka pa rin naniniwala. Walang kakayahan ng kuya nun. Ang kasalanan ko. Kuya, walang problema. Walang problema. Na yun, malakas na ako. Ako na ang magprotekta sa'yo. Okay. Simula ngayon, ako ay aaso sa iyo. Asahan mo ako. Kuno! Junjun, narinig ko, dinala mo ang samahan ng ulap sa unang pwesto. Ang tagumpay na ito ay dahil sa pagsisikap natin. Ang tungkol kay Gemma ay tapos na. Sa paligsahan na ito, parang tayo ay nagpatawaran na. Pinapangako ko na hindi na babanggitin ang bagay na ito. Ang nangyari noon, maling naintindihan ninyo si Rafi. Nung araw, si Rafi hindi iniwan si Gemma para lang makatakas. Sa halip, sinira niya ang sarili para makatakas at humingi ng tulong. Kaya nitong maraming taon, hindi siya makapag-ensayo. Kahit anong pagsisikap niya, hindi niya kayo malalampasan. Para iligtas si Gemma, ibinuwis ni Rafi ang kanyang buhay. Sa bagay na ito, sisihin ninyo ako. Marami akong kaaway noon. Naging biktima si Gemma. Nadamay ka rin. Ikaw ang nagdala ng aking kasalanan. Hindi ko akalain na ganito pala. Kung ganun, sa loob ng maraming taon, palagi naming nilinlang si Rafi. Sinabi ko na nga, hindi ganoon ang kuya ko. Pasensya na. Ako, hindi ko alam ang katotohanan. Rafi, pasensya na. Marami akong masasakit na sinabi. Maaari mo ba akong patawarin? Nangyari na naintindihan ko kayo. Tsaka, ako ang may kasalanan kay Gemma. Okay. Wala nang balikan ang nakaraan. Sa susunod, tayo ay magtutulungan at magkakaisa. Magiging mas maganda ang ating kinabukasan. Magiging mas maganda ang ating kinabukasan. Tama si Puno. Ang samahan ng ulap ay may malayong landas. Titingin tayo sa harap. Tama. Tingin sa harap. Tingin sa harap!